Tinamaan ng malaking sunog ang base ng mga bombarderong Amerikano para sa digmaan laban sa Iran at pinaandar ang mga barko ng hukbong dagat ng Amerika sa gitna ng lumalalang tensyon na lumampas sa negosasyon at bumalik sa paggamit ng puwersa. Naganap ang insidente sa Hafezot, United Kingdom, isang base ng mga Amerikanong bombardero. Habang hinigpitan ng Washington ang pagharang sa mga barkong konektado sa Iran, kinansela rin ni Donald Trump ang biyahe ng kanyang mga kinatawan sa Pakistan. Ngayong Lunes, ika-27 ng Abril, 2026 malinaw ang sitwasyon. Pumasok na ang krisis sa mas maigting na yugto, may apoy sa likuran, mga barko sa dagat at matinding presyon sa Teheran. Ikuwento ko lahat yan, pero siguraduhin muna nakasubscribe ka para updated ka sa real-time na impormasyon at mataas na kalidad ng balita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, nasunog ang isang estruktura sa loob ng base noong madaling araw. Walang kumpirmasyon sa namatay o nasirang sasakyang pahimpapawid. Gayunpaman, nagbigay pa rin ng babalang insidente dahil hindi ordinaryong base ang RAF Fairford. Estratehikong.ito para sa mga Amerikanong bomber sa malalayong misyon, pati na sa mga operasyon sa gitnang silangan. Sa gitna ng krisis laban sa Iran, kapag ang ganitong pasilidad ay nasunog, lumilitaw ang tanong, aksidente ba ito, panloob na aberya, o may mas malalim na dahilan? Patuloy na maigat ang autoridad sa kaso, ngunit seryoso ang konteksto. Binanggit ang base bilang isa sa sumusuporta sa presensyang militar ng Amerika sa digmaan kontra Iran. At ang sunog ay nangyari kaagad pagkatapos ng sunod-sunod na mga presyon laban sa Teheran, kabilang ang mga pag-atake, blokeyong pandagat, pagharang ng mga barko, mga parusa at mga hinihingi tungkol sa pinayamang uranium. Walang ebidensya ng sabotahe, pero hindi rin dapat balewalain ng tugma ng oras, lugar at target. Ang mahalagang punto ay lumitaw na nagliliyab ang likurang puwersa ng Amerika sa parehong sandali na gumalaw ang puwersa sa dagat. Na-intercept ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang mga sasakyan dagat na may kaugnayan sa pagdadala ng enerhiya ng Iran at pinilit ang mga ito na bumalik sa Iran. Ayon sa Central Command ng Amerika, hinarang sa karagatang Arabico ng helikopter ng hukbong dagat ang isang barko ng Shadow Fleet na nagdadala ng petrolyo at gas mula sa isang destroyer na may guided missile. Direktang utos, bumalik sa Iran kasama ang militar na eskorta. Isa pang barko, isang oil tanker na may bandila ng Iran ay lumitaw din na may kasamang escort na American destroyer sa Indian Ocean. Simple lang, sinumang susubok lumusot sa blockade ay maaring mapigilan. May mga ulat na nagsasabing 7 barko ang inilihis mula simula ng operasyon. Ipinapakita nito ang tuloy-tuloy at lanadong presyon. Sinusubukan ng Estados Unidos isara ang mga pintuang pang-ekonomiya ng Iran sa dagat. Nagdesisyon si Trump na taasan ang pusta. Kinansela niya ang biyahe ng mga kinatawan ng Amerika papuntang Islamabad, Pakistan para makipagnegosasyon sa mga Iranian. Ang dahilan ay masyadong maraming oras ang nasasayang sa biyahe at kakaunti lang ang konkretong resulta. Sabi ni Trump, ayaw niyang magpabiyahe ng 16 o 17 oras ang mga kinatawan niya para lang tumanggap ng dokumentong mahina. Matindi ang mensahe. Kung gusto ng Iran makipag-usap, sila ang tumawag. Binago ng desisyong ito ang tono ng krisis. Hanggang noon, may pagtatangka pang panatilihin ang negosasyon kahit na may tensyon sa militar. Ngayon, inilalagay ng pahayag ni Trump ang Estados Unidos sa matibay na posisyon na sinasabing nasa Washington ang lahat ng alas. Que o Irã perdeu capacidade militar. Nalilito ang pamunuan ng Iran at di alam kung sinong namumuno sa Tehran. Hindi lang ito simpleng pang-aasar. Ipinapahiwatig nito na nakikita ng Estados Unidos ang rehimen ng Iran na mahina sa loob. Ayon sa pagsusuri, ang Islamikong Revolusyonaryong Guwardiya ang tunay na may kontrol sa Iran, habang ang mga lider politikal ay kulang sa lakas para makabuo ng kasunduan kahit sinusubukan nilang makipagnegosasyon. Ito ang paliwanag sa deadlock. Ayaw ng militar na magmuhang sumusuko, ang diplomatikong paksyon ay nagpapalipas ng oras at si Trump, napansin ng pagkakahating ito, ay nagpasya na huwag bigyan ng entablado ang Tehran. Ang pinakamaigpit na hinihingi ay nananatiling ang pinayamang uranium. Gusto ng Washington na isuko ng Iran ang material na ito bilang bahagi ng anumang kasunduan. Tinatanggihan ito ng Tehran. Paulit-ulit sinabi ng kalihim ng Iran, Abbas Araghchi, ang hindi kayang gawin ng Iran.
é quem deve fazer concessões. Ang material nuklear ay pag-aari ng Iran, bagay na hindi katanggap-tanggap kay Trump. Para sa kanya, kung matapos ang digmaan na hawak pa rin ng Tehran ang pinayamang uranium, hindi pa rin natupad ang pangunahing layunin. Kasabay nito, may mga ulat ng usok at sunog sa loob mismo ng Iran, kabilang nga sa mga lugar sa Tehran. Sinasabi ng mga autoridad ng Iran na may mga aberya, aksidente o pagtagas. Pero dahil sa sunod-sunod na misteryosong pagsabog, sunog at aberya sa sensitibong estruktura, tumataas ang hinala ng mga lihim na operasyon. Walang pampublikong kumpirmasyon kung sino ang responsabale. Sa digmaan, bihira ring ituring na simpleng nagkataon-el ang ganitong pangyayari. Lalong lumala ang sitwasyon dahil patuloy na nagpapakita ng lakas ang Iran sa impapawid. May mga ulat na may mga jet fighter sa lalawigan ng Shiraz, kabilang ang mga lumang eroplano ngunit gumagana pa rin. Ipinapakita nito na hindi pa tuluyang nawasak ng Estados Unidos o ng Israel ang kakayahan ng Iran sa himpapawid, pero hindi pa lahat. Sinusubukan ng Tehran ipakitang kaya pa rin nilang tumugon kahit mahina. Pampulitika at militar ang mensahe, gusto ng rehimen iparating na hindi pa sila sumusuko. Mahalaga rin ang posibleng tulong ng Tsina sa Iran. Natanong si Trump tungkol dito at sinabi niyang maaring tumutulong ang Beijing pero hindi sa antas na lubos siyang nababahala. Binanggit sa balita ang isang barkong may lihim na kargamento mula China papuntang Iran. Hinihinalang may mga piyesa para sa mga balistikong misail. Kung mapatunayan ito, kitang nadadamay ng ibang malalakas na bansa sa digmaan. Hindi kailangang hayagang pumasok ang China para maimpluwensyahan ang labanan. Sapat na ang magbigay ng teknolohiya, piyesa, ruta o hindi direktang suporta. Sa Lebanon, tuloy ang pag-atake ng Israel sa mga posisyon ng puwersang suportado ng Iran. Inatake ng hukbong panghimpapawid ng Israel ang Timog Lebanon at patuloy na pinupuntirya ang mga estrukturang kaaway. Ipinapakita ng kilos na ito na ang digmaan laban sa Tehran ay hindi lang sa loob ng Iran nangyayari. Kumakalat ito sa mga network, kaalyadong grupo, mga ruta ng armas at mga regional na front. Para sa Israel, ang pagpapahina sa mga kaalyado ng Iran ay bahagi ng operasyon ng seguridad. Isa pang mahalagang usapin ay ang baterya ng Iron Dome na ipinadala ng Israel sa United Arab Emirates nung simula ng labanan. Ayon sa ulat ng mga autoridad ng Amerika, ginamit ang sistema para saluhin ang 12 dosenang misail ng Iran. Kung mapapatunayan, ipinapakita na impormasyong ito na padrehiyon ng depensa laban sa Iran. Ang Israel, Estados Unidos at mga kaalyadong Arabo ay magkakasamang pumipigil sa mga pag-atake ng Iran. Ngunit ang pinakasensitibong bersyon ay mula sa ulat na iniugnay sa NBC News. Mas malaki raw ang pinsalang ginawa ng Iran sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan kaysa sa naibalita. Ayon sa ulat, paulit-ulit na inaatake ang mga pasilidad at kagamitan ng Amerika sa mga bansa sa Gulpo. Isa sa mga pinakakapanapanabik na bahagi ay ang pagpasok ng isang Iranianong F-5 eroplanong pandigma sa mababang altitude na nakalusot sa mga depensa sa himpapawid at tinamaan ang isang posisyon ng Amerika sa Kuwait. Hindi nito binabago ang superioridad ng Amerika. Ipinapakita nitong nakapagdulot pa rin ng pinsala ang Tehran. Sa huli, isang estratehikong base na ginagamit ng mga Amerikanong bomber ang tinamaan ng isang malakihang sunog, habang ang mga barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos ay sumusulong sa pagharang laban sa mga sasakyan dagat na konektado sa Iran. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sulog. Malinaw na mabigat ang sitwasyon at ang digmaan ay nasa yugto ng sukdulang tensyon. Nagdesisyon si Trump na ipakita na nabigo ang Tehran at siya nang may kontrol sa laban. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Alves.